pinaka-battle mo para sa'yo kanina ka pinaka-nahirapan? Siyempre, kasama lahat, pati pressure. Makalaban mo, idol mo, si Looney. Para sa akin siguro kasi ang hirap din kasi ng tournament. Kasi, di ba, sunod-sunod yung battle mo, tapos parang pabigat ng pabigat, tapos si Looney talagang hanggang ngayon, parang matik kapag may nagtanong, siya pinaka-mahirap. Alam niyo kung ano katugba ng pang-Coliseum na to? Huwag niyo nang i-judge kasi na 3-0 ka, bro! Time! Tipsy D, sobrang lupit na laban, pare. Ikaw lang pinaghandaan ko ng ganon. Tangina mo. Sa 2x2, pinaka-nahirapan kami. Siyempre, kina-Abra Apex dahil yung pressure na yun, pressure na rin. Tapos, noong mga panahon na yun, bago pa lang ako sa flip-top. Kumbaga, pa ako eh. Ang dami nilang fans nun eh. Tapos, siyempre, mga comment na noon, mga nag-comment. Na-apektuhan pa ako eh. Siyempre, bago pa lang ako noon. Kaya para sa akin, tangina nyo ha. Kailangan ko galingan to. Kumbaga, para mapatunayan ko na hindi sila tama pa. Kaya para sa akin, Abra Apex. Sa naman, solo battle, balakit talaga kasi siyempre ibang level na yun. Kaya kahit papano. Kaya ganun. Parang binigyan ko talaga ng matindiyang paghahanda. Kaya humanda ka sa akin, brutal na atake. Bibong patanga. Linguistics major daw siya. Ba't nung nag-choke ka, miski sign language, di mo nagawa? Teka lang pinaka-nahirapan sa totoo lang kay Cripply. Sobrang na-dominate ako ni Cripply doon at nakita niyo naman kung parang hindi pa ako ready nung na yun. Ewan ko, basta ang dami kong problema. Kalat ko nun. Pero yun, na-dominate ako ni Cripply at sobrang solid na experience nun. Mismo, ito'y mismatch! Mga bagong mga tuleg, ngayon kaming nagsisibalik. Amateur na kayo ulit! Nahirapan siguro Sinyo siguro yung dati pa Sinyo. Kasi ngayon hindi na ako nahihirapan kasi ine-enjoy ko na lang talaga yung battle eh. Kumbaga hindi ako bumabattle para manalo, gusto ko lang talagang gawin yung gusto kong gawin. Actually lahat naman mahirap. Pero yung pinaka nahirapan ako, si Malakit. Kasi mahirap siyang butasin eh. Saka yung mga verse niya nung prime niya, yung mga sulat niya, parang hindi mo pwede basta-basta i-rebat. Parang invulnerable sa rebat. Yung prime na Balakid invulnerable sa rebat yun. Ayun, tingin ko pinaka-nahirapan talaga ako kay Tipsy D. Dahil parang kakagaling ko lang sa battle ko kay G-Spot. Tapos biglang Tipsy D na kagad yung kasunod. Tapos sa lugar pa namin gaganapin. So sobrang pressure para sa akin yung moment na yun. Ayun. Yeah, si Tipsy. Pero kapag tatatime para sumuko pero pinili mong pumunta, kaya kung tatatimingan bawat tira mo, kaya malabo kang umubra. Kung walang tatatime limit sa akin ay mas lalong pulbos ka. Kahit magtatatime si Enigma, di ibig sabihin tapos na. Kukuha ko lang time machine at ako ay babalik sa nakaraan. Sa tatatime ng aspakan 2 upang talunin ka na naman. Yung pinaka-nahirapan ako siguro kay Pistolero. Yun, kasi kasi nung time na yun undefeated pa ako noon wala pa akong talo. So nakaka-pressure na makalaban yung champion po dati yun sa sunugan si Pistol kaya yun nakaka-pressure yung kalaban, Pistolero. Para sa'yo yung pinaka-challenging na part pagdating sa paghahanda sa battle? Pinaka-challenging na part siguro maging mahaba yung pasensya mo sa pagpa-practice kasi hindi talaga madali mag-practice. Lalo sa amin siguro karamihan gabi nagpa-practice. So pagising mo sa umaga yung lalamunan mo, malat ka. So yun, kailangan mong habaan yung pasensya mo doon sa pag-ensayo. Maglaan talaga ng oras. Like this na-experience ko siya. Yung pinaka sigurong challenging na part sa akin pagdating sa paghahanda is yung gutom sa kalaban mo. For example, before gusto mo siya kalaban, tapos nung binigay, lipas na yung gutom. Pangalawa, schedule. Lalo sa amin, syempre may gawan schedule, attention. Yung attention mo dun sa mga bagay-bagay na ginagawa mo sa bahay, sa pangkabuhayan. Ayun yung mga usual na nakikita ko na distraction sa akin nagiging issue ko pagdating sa pagpapractice. Wala naman ako ibang nakikita, yun lang.
yung pagpe-prepare talaga para sa akin, yung pagsusulat, yung pag-ano mo, yung kung paano ka mag-iisip ng angle, kasi para sa akin may game plan siya eh. So yun, para sa akin, pinakamahirap talaga yung pagsusulat, pagpe-prepare, pag-iisip ng kabuuan ng pyesa. Para sa akin yung paggawa ng angulo. Kasi kapag yung kalaban mo, marami ng battle, halos lahat ng pwede mong i-angulo sa kanya, nasulat na. Katulad doon kanina yung kalaban ko kay Poison, sa dami niyang laban, parang halos mauubos na yung angle eh. Yun ang pinaka-challenging para sa akin, yung paghanap ng angle. Sa part ko, ang pinaka-challenging para sa akin is yung time management. Isa kasi yung time management sa bagay na pinakamahirap i-handle. Effective din to sa ibang bagay. Kapag hindi mo kayang i-handle yung time management, sira yung focus mo. Hindi ka makapag-laser focus. So, para sa akin, bago ako gumawa ng sulat, aayusin ko muna yung timetable ko. Yung mismong pag-iisip ng mga linya, ng mga bars. Siyempre, magsisimula ka sa sa akin kasi sa personal na paghahanda ako. Punchline talaga yung una ko naiisip eh. Punchline muna eh. Tapos, tsaka ako siya bubuin. Baga, yun yung punchline. Hindi ako nagsusulat kasi nung sa taas magsisimula, tapos mababang ganun. Baga, yung punchline talaga. Kaya, medyo mas mahirap yun sa tingin ko kasi isipin mo pa kung paano mo siya papagandahin eh, di ba? Kumbaga, nandun na yung panapos mo, tapos wala pang laman yung una eh. Kumpara daw sa una. Pero mas malakas naman yung ganun kung magawa mo siya, di ba? Kumpara naman sa pababa na sulat. Parang ganun lang. Siguro yung hanapan siya ng angle muna, panoorin yung mga battles niya. Kumbaga, pag may battle ka, parang hahanapin mo yung mali niya eh. Pupunahin mo siya syempre. Pero magkakaiba naman tayo ng way kung paano humanap ng angle. Siguro ako mas gusto ko lang hanapin yung mga ganun, tapos gawin siyang creative sa jokes. Kaya mas pinipilit kong yung makukuha agad ng mga tao. Sa ganun, yun. Sa akin yung yung dilemma ng mga nating well-rounded type MCs is yung dahil kaya mong magpatawa, kaya mag-technical, alin ang gagamitin mo to effectively use sa pinaghahanda mong battle. Ayun. Lalo na pag meticuloso ka pa, lagi kang pabalit-balit. Parang sa akin ayun, sa akin personally ginaganda. Kasi hindi parehas ginagawa ko per kalaban. Alam mo yun? So, sa akin ayun yung pag-choose mo ano yung dapat kong gawin sa kanya to effectively present yung gusto kong idea. Yun ang pinakamahirap sa akin sa writing process or thinking process, whatever. Pinaka-challenging dun yung yung oras talaga. Kasi hindi lahat ng rapper kasi nakakapag-focus talaga sa buong 30 days na pagsusulat eh. Like kagaya sa akin, nagtatrabaho ako. Yung pagsusulat at pagtatrabaho, parang may mga oras yan eh. Parang for example, 8 oras sa trabaho. Pagdating mo, syempre, magpapahinga ka, 2 oras na lang matitira sa'yo. Kaya yun siguro yung para sa akin. Kaya para pag paparating na yung laban ko, minsan nagkakasakit ako eh. Kasi naging overfatigue na yung katawan mo. Yun siguro yung pinaka-challenging na part sa akin. At saka rin, sa kalaban ko, yung pinaka-challenging yung wala siya masyadong battles. Tsaka konting masilip na angles. Depende sa sitwasyon. Yung second battle ko sa gubat, wala akong 3 yung battle ko in 1 month. So, kailangan mo maisip paano ka maghahanap ng oras. Kasi ganun lang talaga eh. Lahat naman siguro maraming MC dito na hindi lang battle rap yung hanap buhay. Kaya kailangan talaga maghahanap ng oras para magsulat. Yan yung pinakamahirap na part. Yung paghahanap ng angle, syempre, yun muna. At yung una, yung paghanap ng angle, kalawa, kung paano mo mako-construct yung nahanap mo na angle. Syempre, yung talaga, yung pressure, tsaka yung kung paano mo ipapasok yung sulat mo. Lalo na kapag busy, kailangan talaga maglaan ka ng oras. Hindi ka dapat nagpapabaya para mapakita mo pa rin kung ano yung gusto mong ipakita sa battle. Ayun.